Sige po, unahin na. Magkaroon po tayo ng sabayang pagbasa. 2 Timothy chapter 3 in verse number 14. Ready? Read. Datapwat manatili ka sa mga bagay ng iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ang katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo ito natutunan. Kaya pinalalaman ko, let's pray. Ang baging Diyos, minsan pa kami po nagpapasalamat kami sapagat po rin naman napakabuti po sa amin. Maraming salamat po rin naman itong mga nitaang araw sapagat Panginoong Diyos patuloy ko kung nagliligtas at nagbabago po ng buhay. Salamat po rin sa patuloy ko na po sa inyo. At salamat din po rin naman sa ulit po ito. Meron po kaming kalayaman po mananangin. Meron po kaming kalayaman po rin naman makibigyan po sa ita. At nawa po rin naman may kung gawin po ito. Inuwa po Diyos sa inyong mensahe na aming pumapakinggan. Inuwa po Diyos sa mga maging aral po ito at maging encouragement po ito rin sa bawat isa po sa amin. Kung may nakatawa po rin naman at ang pagdalamig po sa buhay spiritual ng itong mga anak, inuwa po Diyos sa ito yung pagkakataon ng alag po muli at patuloy po rin naman magbigay po sa inyo. Salamat Panginoon sa inyong pumutihan at sa pagkaparang spiritual yung pagkakaloob po Diyos sa inyong mga anak. Itigalan na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 14. Sa Apostle Pablo po na nagbilin po kay Timoteo, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So ngayon po natin po ito, ang ating pag-aaralan, hindi na magatang, things to learn. Things to learn, yung mga bagay na ating pong natutunan. Sa ating pong introduction, habang po tayo ay nabubuhay sa mundong ito, marami pong mga bagay, amen po ba? Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, maraming mga bagay na nais po ng Diyos na tayo po ay nais po ng Diyos na ito yung ating pong matutunan. Kaya nga hindi sa mga ikaw ay matagal na sa pananampalataya, para kang alam na ano. Amen? Kaya nga, we need church. Kaya kailangan po natin po ng ang bahay-sambahan po ng Panginoon. Sapagat dito po sa iglesia po ng Diyos, dito po tayo binuhubog, dito po tayo po tinuturuan, dito po tayo po, marami po tayo natutunan sa mga bagay-bagay na kung saan dapat po natin po i-apply sa ating mga buhay. At salamat po sa ating Panginoong Kristo, nang tayo ay makakilala sa ating Panginoong Jesus, maraming mga bagay na tayo po natutunan. Amen? At kailangan din po natin po ang Biblia. Sapagat ang Biblia, ito yung magpapakita po sa atin, ano ba yung mga bagay-bagay na dapat na natin po matutunan. And also, kailangan din po natin po yung ating pong mga kapatid sa Panginoon. Kaya yung mga bagay natin po natutunan, kaya sabi nga po ng Bible, no man liveth unto himself, and no man dieth unto himself. Kaya ako kailangan po natin po ang bawat isa. Amen? Kaya ako tayo as a church, salamat po sa Panginoon sapagkat tayo yung makakilala sa ating Panginoon sa Kristo, natutunan po natin yung ilang mga bagay na kung saan ay patuloy po na ipinapaalala po sa ating po ng Panginoon. Tingnan po natin po sa verse na ito. Sabi po ng Bible, dapat pa manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo ito natutunan. Natutunan ko ito ni Timothy, yung paglilingkod niya sa Panginoon, yung pagkatawag nito sa Panginoon, sa kanyang mga magulang at sa kanyang lola. Kaya sabi ko sa verse number 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo, yung banal na kasulatan, ito pinakapagpapadulong po sa bawat isang mananampalataya o sa isang tao sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang number one natin po, na ibig po ng Diyos na ating matutunan, the sinner's lesson. Busan po natin po, Matthew chapter 9 and verse number 13. Matthew chapter 9 and verse number 13. The sinner's lesson. Na ano po ito? Salvation is not by self-righteous acts. Nasalamat po sa Panginoon, nalaman po natin, for by grace are ye
ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagat ang kaligtasan po natin is unmerited favor of God for those people who are undeserved. Kaya nalaman po natin ano, tayo po ay alam po natin hindi natin kaya iligtas sa ating mga sarili. At yung bagay natin po natutunan na napakinggan po natin po sa salita ng Diyos, kaya tayo po ay naligtas sapagkat tayo po ay nagpakababa sa harapan po ng Panginoon. Tingnan po natin po sa Matthew chapter 9 and verse number 13. Matthew 9 and verse number 13. Nasabi po doon, I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Na ating Panginoon po ay naparito, hindi para sa mga matuwid, kundi para kanil po, hindi para sa mga makasalanan, na ano po, na humingi ng kapatawaran ng kanilang pong mga kasalanan. Kaya ating pong natutunan na tayo po, kung ang Diyos po, God is no respecter of persons, sana ganun din po tayo. Wala tayong pinipiling taong pinutulong. Na kung yan pinagkakawala sa atin po ng Panginoon. Amen? Turuan natin sila po ng gospel. Amen? At kapag natabangin po nila po yung word of God na sila po ay nahaligtas, magbabago po yung manalang buhay. Ano sabi po ng Bible po? Ito parang sa Titus chapter 2 and verse number 5. Sabi po doon, not by works of righteousness which He have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Ghost. Kung ang ating Panginoon nga po, hindi siya naparito upang tumawag po ng mga magtuwid, kundi ang po ng 1 Timothy 1:15, dapat ang pasabi na nararapat na kami na lahat si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Kaya po tayo, hindi po tayo nanghina, sabi nga po nung minsan sa ating pong sarili, brother, kung makipupunta sa lugar na yun, sapagkat ang takong ng makasalanan. Sabi ko sa kanya, nanay, kung siya po yung makasalanan, ako po yung makasalanan, kayo po yung makasalanan, kinahabagan lamang po tayo po ng Panginoon. Kaya nga po, no, things to learn, nalalaman po natin, no, na salamat po sa biyaya ng Diyos, yung bagay na ating po natutunan, na hindi po natin po kaya iligtas sa ating mga sarili. Sapagkat pinili po, no, ito pong Pariseyo ito. Ang mga Pariseyo, the Pharisees pretended to be righteous. Sila po yung ipapanggap, nakala mo sila po parang sinasabi na wala ng kasalanan. Parang sa atin po, sinasabi nila mga kapatid sa Panginoon. Itong Pariseyo ito, parang sa atin, I don't think another religion. Makikinig ako ng Bible, pero kung magbabaguhin yung religion ko, kung saan ako namulat, doon na rin ako mamatay. Kaya itong Pariseyo ito, the Pharisees did not think, inuman mga Pariseyo, ang Pariseyo po ay the Pharisees did not think they were sinners. Akala ko nila sila lamang po yung righteous. Pero hindi pala nila, meron po silang sakit spiritually, they would never seek out the Lord nang magagamot po ito yung ating presensya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Sa po natin pinabasa, Luke chapter 5, verses 30 to number 32. Kaya nga po, salamat po yung bagay po ng ating po natutunan, unang-una, na tayo po ay naligtas, na tayo pinagpakababa sa harapan po ng ating Diyos. Kaya nga po, isang tao na hindi niya aaminin na siya hindi makasalanan para malalong maligtas ng tao. Pinapunahin po, Luke chapter 5, verse 20 to number 32. Dito po natin po makikita ng ating Panginoong Jesus po ay nagsabi o sinabi po niya yung mga eskriba at mga Pariseyo. Luke 5, verse number 30 to number 32. Luke chapter 5, verse 30 to number 32. Ano po yung sinabi po ng mga eskriba at nagbulong-bulungan ng mga Pariseyo at ang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na nagsasabi, ano po yung sinasabi niya? Bakit kayo nagsisikain at nagsisinom na kasalo ng mga maningin ng buwis at ng mga makasalanan? Kung mabasahin po natin po yung pataas, nandito po si Matthew. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ang sabi po ng Bible sa verse number 32, hindi ako pumarito upang tawagin ng matuwid, kundi ang makasalanan na magsipagsisi. Kaya nga po meron tayong na-encounter
Nasabi nga pala sa 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos sa sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip upang hindi po sumina sa kanila ang katotohanan. Kaya po salamat po sa biyaya po ng Diyos, nalaman po natin po yung bagay na ating pong natutunan na hindi po natin kaya ikita sa ating mga sarili. Na anumang palang nalalagayan ng isang tao sa mundong ito, kung siya lamang ay mananampalataya sa ating Panginoong Kristo at ipagkakatiwala niya yung kaluluwa niya sa Panginoon, siya ay maliligtas. Sapagkat sabi po ng Bible sa Acts chapter 20 and verse number 21, ang proper business po ng ating Panginoon, Jesus said his proper business was called repentance. Sapagkat sinabi ng Acts 20 and verse number 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward Lord Jesus Christ. And in Romans 10 and verse number 13, sapagkat ang sino mang tumatawag sa pangalan po ng Panginoon, siyang maliligtas. Because people who know they were sinners and be willing to repent, sa po ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya ako salamat po sa bagay po na ito na ating pong natutunan. Nalaman po natin na ano palang kalalagayan po sa harap ng maraming tao ito, kaya pala akong patawarin po ng Panginoon. Kasi po nung kaya po ba yung kahapon, yung boy natin kung pinuntahan, yung nagibisita po natin po sa lumbay, ang sabi niya, bro, ibahagi ko ba ako sa langit? Kasi lima nga ako ng asawa, ganito po yung kanya. Parang nahihiya na sa dumalang sa church, sabi ko nga ako sa kanya, tatay, kung paano po ako pinahabagan ng Diyos, ganun din po kayo habagan po ng Panginoon. Kaya nga, mangyari lamang, malaman po natin tatay, na ano po, na ang tunay pangangailangan po ng isang tao, ay walang iba kundi yung ang ating Panginoon. Yeso Cristo. Kaya po pangalawang bagay, the things to learn, una po, the sinner's lesson, pangalawa, the servant's lesson. Ito naman po na sa ating mga mananampalataya na po ito. 2 Timothy, balik po tayo sa ating pong dalaga. 2 Timothy 3 and verse number 13. Kaya nga po pinapapatuloy po tayo po ng Panginoon. 2 Timothy, balik po tayo sa ating pong dalaga. Ano po itong the servant's lesson? Ipinapakita rin po ng Diyos na inintay po natin po yung ating pong mga mabuting gawa. Bago po dapat natin inintay yung ating pong mga mabuting gawa upang ba tayo ay maligtas? Hindi. Sapagkat sabi po ng Bible, Galatians 6:9, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya sabi po ng verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned. Amen? Pinagpapatuloy po tayo sa mga bagay po ng ating pong mga natutunan. Sapagkat kung sa mga bagay na ating pong natutunan, tayo po ay titigin, wala pong mangyayari po sa ating buhay pa rin. Kaya makasabi ko ng Bible, ipagpatuloy ko yung mga bagay na iyong natutunan. Kaya tingnan po natin po dito mismo si Paul na sabi ko sa kanya, the church Timothy, bakit po? Sapagkat because of so many errors and false teachers, ipinagpapatuloy po tayo sa mga bagay na ating natutunan, sapagkat marami pong mali, sapagkat marami pong maling tagapagturo. Kaya po si Paul, isinasya po niya kay Timothy to hold fast. Ano po yung hold fast? Yung sound doctrine o yung healthy doctrine na itinuro po sa kanya na kaya po itong pakawakan, na kaya po itong kayaan mainam. No matter who may oppose him, sino man ang mabawas sa kanya, sino man umalimos sa kanya, kahit man pala tayo ay pagtawanan sa ating kung ginagawa mga bagay natin kung natutunan mula sa Panginoon, ipagpatuloy lang po natin po ito. Amen? Sapagkat may reward po. May reward na pangako po ng Diyos kapag ipinagpatuloy mo yung mga bagay na iyong mga natutunan. No matter who may oppose him or whatever might be the consequence. Kahit minsan, totoo naman po yan kahit minsan, iwanan man tayo o kalikulan man tayo ng ating barkada o pagtawanan man tayo, so be it. Amen? Ang mahalaga for the sake of Christ ang pagpatuloy ako sa gawain ko ng Panginoon. Amen? Sapagkat servant must learn continue in God's Word. Kaya tayo po mga anak po ng Diyos, pinanatili po tayo saan? Sa salita po ng Diyos, tingnan po natin John chapter 8 and verse number 31. John chapter 8 and verse number 31. Sa ating po lang ito, John 8 and verse number 31. Sabi po ng Bible, Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, ano sabi
then ye are my disciples indeed. Magpapulungan po tayo po sa salita po ng Diyos. At bilang mga lingkod po ng Diyos, bilang mga anak po ng Diyos, pinaiiwas po tayo ng Panginoon sa mga sinful tasks. Ito yung mga bagay natin po natutunan. Salamat po sa Panginoon. Amen? Kaya mga appearance pa lang ng evil, sabi po ng Bible, abstain from all appearance of evil. Appearance pa lang ng evil yan. Ito yung bagay na ating natutunan, lalayo dapat natin yan. Sabi po ng Bible, touch not the unclean thing. At sabi po ng Bible, come out from among them and be separate. Kaya nga po, ating bagay natin po natutunan sa mga drugs, cigarettes, especially po nung ito ito. Dahil ito ang malaban ng mga kabataan, yung pornography. Nasana po natin na ito po yung bagay natin pong natutunan, ipapaglaban po natin po yung ating pong pananampalataya dito. Maging po yung gambling, violent crime, and alcoholism. Sapagkat, in receiving Christ, yung ating pong bagay natutunan, in receiving Christ, there is peace that passes understanding. Amen? Nung tanggapin natin po si Kristo bilang ating pong tagapagligtas, meron po tayong kapayapaan. May meron po tayong tunay na kapayapaan. At si Kristo ay sufficiente na po sa ating pong buhay. Amen? Ano pa ba mahanapin natin? May Panginoon na ako sa buhay ko. And in believing in Christ, there is joy unspeakable. Meron tayong kagalakan po na hindi masalita, meron tayong kagalakan na hindi maipaliwanag. Kasi paano magsabi na nagbago ang iyong buhay? Hindi natin ito kaya ipaliwanag sa ating sarili lang. Amen? Pero nangyari ito, buhat ang tanggapin natin ng ating Panginoon sa bilang ating tagapagligtas. Ito yung bagay po natin kung natutunan. And in following Christ, there is a joy and comfort which the world cannot give. Kaya nga sa pagsunod natin po kay Kristo, meron din yung kagalakan at comfort na hindi kaya po ibigay po ng sanlibutan. Kaya nga po itong isang buhay na ito, ating pong ialay sa Diyos ang bigay ng sarili niyang buhay. Amen? Sabi nga ng Bible, Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Tama nga po sabi po ng ating mga pastor, maglingkod ka man o hindi, mamamatay po tayo pare-pareho. Ang kagandahan lang, sa isang Kristiyan na naglilingkod, there is a great reward sa piling po ng Panginoon. And in many trials, at kung bakit hindi po ating natutunan, in many trials and persecution for Christ, there is the hope of glory. Amen? Merong hope of glory po tayo. Amen? Marami ko nang nagkakuntangan, o ano man ngayon yung pinagdaraanan, in many trials and persecution for Christ, salamat po sa Panginoon sa Titus 2:13. Looking for that blessed hope, the glorious and appealing of our Lord and Savior, Jesus Christ. At panguli, and in keeping Christ's commandments, there is a great reward. Amen? And yung bagay po natin po natutunan, na itinuro sa atin po ng ating pastor, na nalaman po natin po sa Biblia, na sa pagsunod po natin po sa mga utusan ni Kristo, there is a great reward. In 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know your labor is not in vain in the Lord. In Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget the work of labor of God. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon, hindi isang kalagihan na magbigay po tayo sa Diyos. At panguli, natutunan din po natin ang bagay na ito. Nagawa po tayo ng tunay na pagkatawad po sa Diyos. Amen? Hindi po kasi normal po sa isang tao yun. Yung nature po ng tao. Pero salamat po sa Panginoon, makilala natin si Kristo at tinanggap natin sa bilang natin po tagapagligtas. Nagkaroon po tayo ng pagkatawad po sa Diyos. Because fear God means respect for the majesty and holiness of God and godly reverence. May paggalang po tayo po sa Panginoon. Kaya po sa ating po konklusyon, let us dedicate ourselves to learn God's way so we can teach others first. Kaya yung mga bagay po natin po natutunan, ipagpatuloy naman po natin po ito, pangulaman naman po natin po ito upang maitulong po natin po sa ito. Magpatuloy po tayo sa mga bagay ng ating pong mga natutunan at mga matutunan. Maraming Whereas po ito ay may meeting po yung mga nanay natin, yung meeting, para po sa coming Saturday na yung pong last fellowship. At katanong po si Brother Tom kung gusto nyo at yan tayo natin ilang facilitator, ay maiwanin po at meron po tayo ng konting discussion para po sa ating gawain this coming Saturday po. Gusto nyo ba sa Luke chapter 5? Alam ko lang Luke, Kapitulo 5. At kami kamakailan din po ay naging text natin po itong Luke chapter 5.
At muli ko kayo kung tagay dito po sa Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Now, matapos na makita ni Peter at kanilang mga alagad, yung dami ng isda na kanilang kong nahuli. Tapos kailangan si Peter ay nagpakita pa sa paanan ng Panginoon, verse number 8. At nagsabi, "Depart from me, for I am a sinful man." O Lord, nalalag niyo ito? Nalalag niyo po? Bakit siya nagpakita pa? At bakit nasabi na, Lord, lumayo ko sa akin ang isang makasalanan ng Panginoon? Hindi ka, verse number 9. For he was what? For he was what? Yes, he was astonished, that well within at the growth of the fishes which they had taken. Verse number 10, and so was also James and John, the son of Zebedee, which were brothers with Simon. And Jesus said unto Simon, alright, fear not. From henceforth thou shalt catch men. Doon po kayo gusto galing doon sa verse number 10. Okay? Na sinabi ng Panginoon na mula ngayon, kayo ay mangingisda na ng mga tao. Ngayon ang kanyang komisyon na binigay sa kanyang mga alagad, at yung komisyon na natanggap natin mula sa Diyos. Parinig mo? Mula nang tayo maligtas. At yung komisyon na mahalaga na hindi mawawala sa church ng Panginoon. At yung commission na hindi dapat na makakalimutan at makakaligtaan ng mga member ng Baptist Church. Alright, yung commission na yan. Okay, but sad to say, marami pa rin mga churches at marami mga members pa rin kahit sa ating church na hindi nangingisda ng tao. Minsan, nakaranas ng isda, pero sa bandang muli, hindi na nangingisda. Okay? Kaya, makikita ito ay, while we are not catching men. Samantalang, ang Kristo ba nagsabi, again, verse 10, fear not, from henceforth thou shalt catch men. But why we are not catching men? Kung ito yung ating magtatanong sa ilang mga Kristiyano, okay, sa kabila ng sinabi ng Kristo, okay, na mula ngayon, mangingisda ka ng tao. Okay, but why we are not catching men? Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Now, nakikita nyo, mula doon sa verse number 1, hanggang sa verse number 5, nakikita nyo po yung kadahilanan. Why we are not catching men? At ito ay makatagpuan nyo kay Peter at sa kanyang mga kasama na nasa bangka. Alright, balikan niyo po. Yung verse number 1. Nakita niyo? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, in verse number 2. And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were what? Were washing their nets. So help you, Lord, sa paghatid ng iyong mga salita. Muli kang kumusap, taki ng Diyos, magpahayag sa mga tao. Gamitin mo ang baligid mo, taki ng Diyos, umaasa po lamang sa iyo. At salamat po sa pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Now, according to verse 3 to 4, itong mga tao ito ay magdamag ng isda, di ba?
pero wala silang nahuling anuman. Amen? Amen? Pero sa verse number 2, no, sila'y panatag na naglilinis ng kanilang lahat. Tapos niyo ba yun? Tapos niyo ba? Na parang okay lang. Nagpagubad kami magdamag, wala kami na ng mga okay lang. Nung ito ang itsura ng maraming Kristiyano ngayon. Ha? Okay, kaya why we are not catching them? Number one, because we are complacent. Tapos niyo po, na ito si Peter, at yung kanilang kasama, kontento lang sila. Nakatingin ba? Kontento lang na magdamag ng pagod, pero wala lang sa ano lang. Walang nahulit. Para bang okay lang yun. Na ito ang mahirap. Na dumating sa church. Na dumating sa mga member natin. Ito ang tagdal. Pagiging complacent. Complacent. Alright? Now, complacent means what? Being extremely satisfied. Complacent means being extremely satisfied in one's own condition or situation. Na hindi man lamang nabagabag. No? Okay, kung ano ang nangyayari. Diba namin guys yan? Amen? While we are not catching the world, we are what? Complacent. Na ito po, hindi ito basta kontento lang. Or masaya lang. No, bakos, diba? Extremely what? Satisfied. Nakikinig ako, bakit pagpakomplacent, sabihin tamad? Nakakita ko, hindi mo siya tamad. Okay? Maaaring hindi naman tamad, kaya kontento na siya sa kalagay niya at wala siyang nakitang dapat na baguhin. Okay? Isa pa, complacent person is very pleased with themselves. Can you imagine that? Wala silang nakikitang problema sa kanyang buhay. Complacent person is very pleased with themselves of all things that they do not need to do anything about the situation. You see? Now, ito yung bagay na iiwasan natin. Nakikinig sa akin? Listening ko siya? Ito yung bagay na iiwasan natin. Na tayo po'y makontento na lamang. May mga dumagulo naman. Na tayo makontento na lamang sa mga humble study na ayaw din naman sila. Ay hindi lang bagay, huwag kayong makontento na lang sa may mga dumadalo. Huwag kayong makontento na pagdating natin tao, mahalaga na talagang lahat ng mga bagay, mga bahay hindi nyo na talagang lagi yung binibigyan pa ng pagkakataon na sila makakilala sa Panginoon. Complacent. Okay? Minsan, nakita ko, bunga rin ito yung effect nito nung nagsimula yung purpose of leading churches. Na hindi ito Baptist na style, ha? Ito yung style ng mga ecumenical, ecumenical movement, ng denomination movement, ng sectarian movement, katulad ng mga Victor in Christ, JIL, CCL, yan yung mga yan. Na kung tapos ito mga grupo ito, wala silang agresibong soul winning evangelism na gaya natin. Wala silang na-condorse. Tama ba ako? Wala silang na-condorse. Wala silang soul winning. Pero marami sila. Marami sila. Na bakit dumadaan sila? Na isang bagay is what? Ang nagkapagdami din mga galing sa Baptist, yung mga carnal,
Worthy Backslidden Baptist. Okay. Bakit kagad? Okay, mostly, ang gaganda ng simbahan nila. Okay, kaya kaya ka lang ng mga Baptist, pagandahin mo ang simbahan mo, at ilagay mo lahat ay welcome. Pero huwag natin kalimutan, hindi ganun ang paraan na ibinigay niyo sa atin. Are you listening? Amen? Lagi ang salita ng Lord is what? Go. Amen? Go ye therefore in this salvation. Amen? Amen? Go ye therefore in the highway and hedges. Yun ang kanyang bilang. Na huwag tayong mapanata, huwag tayong makontento kung ano ang meron tayo ngayon. Yun ang pumapatay ng solid evangelism sa church. Kaya naging ba yung pangalawa? Pagkabasa ng Diyos, a complacent person is what? Very pleased with themselves. Kita mo? Ang kanyang feeling ay they do not need to do anything. Amen? Oh. Na anong sabi ng Panginoon sa Laodicean Church? Ang sabi mo sa Church, sabi mo kasi, I am rich, but no, sa mata ko, you are what? You are poor and wretched. Ito mo? Ang Laodicean Church ay larawan ng Church ng Lord sa mga huling kapanahonan. May pera, may building, pero what? Lukewarm. In Matthew chapter 5, verse number 6, ito yung paraan ng Lord. Upang tayo ay makaiwas dito sa ganitong problema. Complacent Christian. Matthew 5, verse number 6. Ganyan po. Matthew 5, 6. Nandiyan na kayo? Ready? Listen. Blessed are they which one? Dalawa yan, ha? Do what? Which one? Do hunger. Ano ba? Thirst. Okay? After righteousness. Pag ikaw ay pagkagutom, pag ikaw ay uhaw sa katwiran, ano ang pangako ng Diyos na gagawin niya? You should be satisfied. Ano kailangan lang? Gutom at uhaw ka. Stop gutom at uhaw saan? Gutom at uhaw saan? Okay? It speaks of what? It speaks of what? It speaks of deep desire. Deep desire for spiritual for righteousness. Na siyang proof ng kaligtasan. Okay? Those who are poor and empty in their own spiritual poverty, no? Okay? He recognizes the depth of their needs. Yung nakikita mo lagi yung kailangan. Hindi ka nasisiyahan. Gutom ka pa rin. Meron ka laging gusto pang magawa sa Panginoon. Meron ka laging pang gusto pang maako sa Panginoon. Amen? Amen? Ngayon. Okay, ang tanong ko. Ngayong gabi, ikaw ba may pagkagutom? Ikaw ba may pagkauhaw? Meron ka bang pangarapan na magawa pa, maidagdag pa sa nagagawa mo sa Panginoon? Meron ka bang gusto pang maabot? Hindi dapat mo lang yun. Amen? Sino binigyan ng word na blessed? Yung what? Yung merong gutom at uhaw sa katwiran. Anong katwiran? Na may magawa ka para sa Kanya. May maabot ka para sa Kanya. Pag meron 100 years, Lord, ano kanyang pangako? You will be what? Yes, pupuno ang Kanya. Pupuno ang Kanya. Number 2. Why we are not catching him? Okay, is kaya ba nakakita lang ng Kristiyano na wala nang nawingi ng kaluluwa? Hindi na nakakabagay ng kaluluwa? Makikita mo, ito yung isang dahilan. Complacent. Alright? Masaya na lamang siya sa kanyang kalagayan na gano'n. Hindi dapat yun.
secondly. That's verse number 2. Verse number 2. Alright. And so 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng mga fishermen? Okay. May nahuli ba sila sa magdamag? May nahuli ba? Wala silang nahuli. Wala silang nahuli magdamag. Pero anong ginagawa nila? Ha? Inuhugasan ng lambat at tinutupi ng maayos. Nakikinig niyo sa akin? Pagkahugas nun, tutupiin naman, ititinag nila yun, patutuyuin. Nakarinig mo yan? Ang lambat ba ay ginawa para hugasan ng patuyuin? Ano yung pinisya? Amen? Kaya may naligtas ka lamang, bilang naligtas ka lamang, at after that ay magpalago ng magpalago. Sino yun ang purpose natin? Ha? Senior dito, senior doon, conference dito, conference dito. Ilang trabaho pala ng pastor. Diba naman isa? Conference, seminar. Ba't sabi sa'yo? Walang sabi, walang kalawin, walang baptism. Yan yung pangalawang bagay na problema nila. Why we are not catching the secondly, we are distracted. Okay? Maraming Christian, maraming pastor, they are distracted. Nakalimutan nila ang tunay na purpose, ang tunay na purpose ng Joshua to win the loss of Jericho. Amen? Amen? Win them. Ano yung pangalawa? Win them. Pangalawa? Win them. Ano yung pangalawa? Win them. W-E-A-N. E-A-N. Win, wet. Ano yung win? Ano yung win? Ha? Yung salvation. Ano yung wet? Ano yung wet? Baptism. Ano yung pangatlo? Turuan silang bumaka, lumako. Amen? Wala kang papagapangin kung wala kang nawin. Wala kang mababkas kung wala kang nawin. Amen? But sad to say, sa maraming Christian, okay, naalala ko isang pastor na, yung Christian, lagi ganyan dyan, ang siya pagdila sa fellowship. Okay, naalala mo yun. At halos araw-araw, may fellowship dyan. Okay, may mga kainan dito, kainan sa bahay, kainan sa walang masama. Ang problema, walang kung ilang taon na walang baptism, pero lagi may fellowship. Ang problema, they are what? They are sister. Akala nila puro fellowship lang. Hindi naman. Ako, talaga ako ng iglesia. Ang problema ko, ang tagal namin walang tao. Ang tagal namin walang streaming. Ito, nag-iisip ako. Problema ko ngayon eh. Talaga okay na sa akin. Hindi okay sa akin. Diba naman? Pero anyway, tutuwa ako. Marami kayo uwi na kaya mo. Amen? Nakahirapan. Saan ako pupunta? Saan ko pupunta na mapagkakasya ko para sa ako sa katulugan? Baka magputik yun. Ito tayo. Iniisip ko paano kahatiin. Iniisip ko yan. Mula pa nung September, last year, inisip ko na, hahatiin ko naman ang church. Okay. Sa ganitong araw, puro mga young couple kay adult. Ito, young people na naman. Maraming isang gagaling siya. Nag-iisip ako yan. But anyway, ang mahalaga, at alam ko, natutuwa ang Diyos sa bakit marami tayong gawin na kaluluwa at marami tayong mga plans. Amen? Okay, ano yung distracted? Distracted means what?
unfocused, nawala yung focus sa pinakamahalaga. Yung pangalawa, preoccupied, laging abala, laging busy, maraming gawain, pero distracted. Maraming gawain, pero walang sulwinin. Maraming gawain, ginagabi ng membro, pero walang sulwinin. Amen? Maraming gawain, kapalan ng membro, pag umaga na nakakawal, pero walang babaptize. Ang basta, bihira mo makita. Pero anong problema? Walang babaptize. So, inang pakakagano natin. Amen? Kaya nga, why we are not catching men? Ano yung number one dahilan? Number one, we are what? Kapag ang church ay what? Complacent. Nasiyahan na lamang sa kanyang sitwasyon. Amen? May tumatulong naman. Ano yung pangalawa? Distracted. Ang home Bible study, sa home Bible study, wag kayong kung anong tinutulong nyo. Basta pag ang home Bible study lagi dyan, through salvation assurance. Ano man ang turo, pag magturo ko man ng prayer, bakit ang susunod na punto ay salvation pa rin, assurance pa rin. Magturo ka man yan ng patungkol sa Bible, kay salvation pa rin. Hanggat na di mga gumagawa yung hindi mo test, huwag mong isip-isip na yan. Hanggat hindi mo test yan. Amen? Ang counting lagi ay what? Baptism. Amen? Amen? Huwag natin ipagmamalaki, maraming dumalo. Kung hindi naman, maraming dumalo, wala naman sa church. Amen? Wala baptism. Amen, Mr. Number 3, verse 5, hopeless. Complacent, distracted, pangatlo po, hopeless. Verse number 5, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa verse number 5, tayo lahat. Number 4, Number 4 muna. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Simon, launch out into the deep. Pumalawag ka sa gitna. Pumalawag ka sa kalimang at ihulog mo ang mga lambat for a growth. Number 5, pagkalakas. And Simon answering said unto him, Master, magdamag kami ng isda, wala kami nahuli anuman. Ito mo? Okay? Hopeless. Hopeless. Okay? Halos parang ayaw na niya. Tama, no? Halos parang ayaw na niya ng isda. Kasi magdamag daw ng isda, wala na huli. Paliwanag ba? Amen? Yun ang sitwasyon ng maraming Kristiyano. Okay? Sabi ng isang pastor sa kanyang assistant, okay, ito mo, Brad, ako'y talagang nagsikap ng surwini. Ang gata na siguro hindi ako para dyan. Ikaw ang surwini, ako ang papastor. May imagine ka? Ito yun. Pastor, pero hindi mo rin ang surwini. Hindi ka naman natin yun. Ayaw rin ang surwini. Hindi siya surwini. Wala mo. Sa mga namin niya, nag-try ako, pero wala akong namin. Pero magaling siya mag-preach. Hindi mo magaling ka, hindi mo wala kang surwini. Ito, ito lang. Diba namin? Amen? Kaya pala, may mga tao siya, ang dahilan. Pero siya charismatic, personality. Most of the time, hindi na meron malagay tao. Kasi makarisma niya. Magaling siya sa tao. No, Romans 8:7, gawa ng laman. Amen? Amen siya? Ang kailangan ng church what? Hindi dahil sa galing mo, yung kakayahan ng laman, kundi yung kakayahan ng Diyos. Amen? Yung power ng Holy Spirit. Okay. Yes, maraming level na nagsikat makapag-win ng soul. No? But then, umuwi sila na empty.
Si Noah ay 120 years nag-preach. Alam niyo ba yun? Ilang taon nag-preach si Noah? 120 years. Tama ba? 120 years. Ilan na yung iba king? 1. Kaya? 1. Yung asawa niya, mga anak niya, at mga gawin. Pero, bigo ba siya magtawa? Bigo ba siya? Hindi siya bigo. Kaya ginawa niya yung pinapagawa ng Lord. Amen? Okay. Now, sino pa? Si Jeremiah. Ilang taon si Jeremiah ay naging prophet ng isa? Ilang taon? Ilang taon? 20 yata o 40. Amen? Ilan ang convert niya? Ano doon? Isa. Ang pangalan ng convert? Si Baruch. Pero, tanong ba siya? Ginawa niya pinapagawa ko. Amen? Kahit well, nagnabalos ka ba ninyo? Talagang pinapromise niya? Nagturo ka sa tao? Binigyan mo yung gospel mo? Hindi siya tumanggap? Hindi ka talo. Di ba naman? Kasi ang nagbiligtas, tayo Diyos eh. Ang kapag nabigis ka, ibigay mo yung gospel. Amen? Ibigay mo yung gospel. Gusto mo na yun, ibigay mo yung gospel. Amen? Kung nagkamot sa hindi, ang mahalaga na ibigay mo yung gospel, ikaw na mo sa kanya. Amen? Kailan pa man, walang gawin mo, aanginin. Sa mga ng kagalitan mo, narinig ka sa tao, ayaw mo naman. Amen? Ang power ay nasa gospel. Romans 12, for I am not ashamed the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen? Pag may nag-convert dito, sa salvation, paturuan niya ito, paturuan niya ni Brother ang pamahalang Diyos sa loob. Okay? O dito, nagkasama yung person, gusto ko masay. Okay? Hindi natin ako, gagawin mo na ito. Convicted din tao eh. Sa labas, talagang mahirap. From scratch yun eh. Di ba alam yun? Pero dito talagang expose na siya sa gospel. Di ba? Kaya pag nagtas na dito mo, halika, Mr. K. Ronald, ikaw binagtas na kami mo sa pagkat gusto kong makatiyak ng langit. Amen? Kung Ronald, naunawa mo kasalanan, tama ba? Naunawa mo patulong ito, tama ba? At naunawa si Jesus ay namatay kasi yung kasalanan at buhay-buhay. Tama ba, Ronald? Ngayon, nangako siya ng buhay mo lang kasi kung tatay ng Diyos siya. Hindi mo siya. Amen siya? Amen? Na bakit huminto ang ibang sabihin? Bakit tumigil ang ibang sabihin? Dahil ba? O nawala ng pag-asa. Nawala ng pag-asa. So, hindi dapat. Amen? Hindi dapat. Okay? Ang mahalaga, nasa field ka, sa pagsulog ka sa panawagan ng Diyos. Ano siya? Number 4. Ano sa number? Sa verse number 4, launch out into the deep and let down the rod again? Okay, pakituloy ka ng bilugan po yung nets. Ihagis nyo ang inyong mga lambat. Alright, but verse number 5, abinifited, Lord, magdamag kami ni Master, magdamag kami ng isda, wala kami nahuli na naman, nevertheless, sapagat sinabi mo, okay, ihahagis ko, ang alin? Ang net. Ang sa Lord, nets. Kay Peter, net. Sumunod ka rin na, hindi mo buo. Tama? Kaya maraming nakawala ng isda. Ano yung makita? Okay. Number 4. Okay, bakit marami? Hindi mo nanguhuli ng isang tao? Okay naman? Because they were half-hearted. Kita nyo? Half-hearted.
Ang sabi ng Lord, ihagis mo ang mga. Ilang bag? Si Peter, naghagis isang lambat lang. Amen? Hindi sumunod ng buo. Okay? Sumunod, pero para bang napilitan lamang. Anyway, siya. Kaya nga pagkasusunod ka rin sa Lord, ibigay, sundin mo, gawin mo lahat ang ipinapagawa sa iyo. Tama? Huwag kang matagpuan ng Lord na napilitan ka na lamang. Wag, naandun ka rin ang ibigay ng buong buhay para sa Lord. Anyway, siya. Number 5, they were self-willed. They were self-willed. What is the number 5 ko? The remedy. The remedy. Okay? Verse number 3. To number 3 to 4. Okay, anong paraan? Anong paraan? Alright. Now, kanina, nakatuntong na sila sa lupa. Okay, nakadaon na sila sa may lupa. Naglilinis na lamang ng mga rambag. Pero ano sa number 9? Okay, ano sa number? Sa verse number 3? Yes. Okay, Peter, thrust out a little from the land. Nakagano? Peter, yung baka, ilayo mo doon sa land. Nakagano? Number 3? Yung baka, ilayo mo sa land. At sa number 4, dance out into what? Dance out into the deep. Okay? Now, ano ang revenue? Ano ang paraan upang tayo muling makahuli ng mga tao? Ha? Okay, yes. Paraan, get in the boat with the Lord. Get in the boat with the Lord and lance out into the deep. Amen? Amen? Umalaot ka. Mag-input ka muli. Ano pa? Seryosohin mo ang Panginoon. Sa ganung paraan, makapanghuli pa tayo ng maraming tao. Ay na ito, Lord, salamat po sa gabi nito. Sa mensaheng iyong